Masayang araw mga bata, maligayang pagbabalik sa ating edukasyon sa kapakatao 6. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng ating pag-aaral para sa ikalawang markahan. At ang paksa para sa linggong ito ay pagpapahalaga at pagtupad sa responsibilidad. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, syempre pag-usapan muna natin kung ano ang mga natutunan ninyo ng nakalipas na linggo. Okay? So maaari mo bang sabihin sa akin kung ano-ano ang iyong mga natutunan last week sa ating pinag-aralan? Mabigay nga ikaw ng isa. Okay, tama. Ano pa bukod doon? Mahusay. Sa tingin ko ay handa na tayo para pag-usapan ang ating susunod na aralin para sa araw na ito. Ikaw ba ay handa na? Patingin nga ng thumbs up kung handang-handa ka na para sa ating aralin ngayong araw na ito. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, narito ang isang pagsasanay mula sa gawain sa pagkatuto bilang 8. Nais ko na tignan mo ang iyong module at pagkatapos ay pag-aralan natin ang talahan na yan na katulad nito. Unang kolum ay petsa, ilagay ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Maaari rin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday. Pangako, ilagay natin kung ano yung pangako na ating binitiwan ng araw na iyon. Pagkatapos, sa column number 3 at number 4, isulat natin ang salitang natupad at di natupad. Lagyan ng check kung ito ay natupad at lagyan din ng X kung ito naman ay di natupad. Sa ikalimang column, isulat natin ang mga salitang dahilan at naging epekto. Dahilan, siguro ilagay natin doon ano yung mga dahilan kung bakit hindi natin natupad yung ating mga pangako. Maaaring may mga di inaasahang pangyayari, o kaya naman ay nalimutan natin, di ba? So yun po yung mga halimbawa ng mga dahilan. At kung nagawa naman natin ito, natupad naman natin ito, ano naman yung naging epekto nito? Okay? So maaaring mabuti. Ano kaya yung naging mabuting epekto nito sa atin? At lalo higit sa ating kapwa. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para magtrabaho at maggawa. Pagkatapos ng 10 minuto, syempre, ibabahagi nyo ang inyong mga natapos. Okay? So, kung kailangan mo ng karagdagang oras, maaari mong i-pause ang video na ito. Para sa kapatuloy ng ating gawain sa pagluluto bilang siyam. So, kayo naman ay aking ina-encourage na sumulat ng isang maiksing tula. Okay? So ano naman ang nilalaman ng ating tula? Siyempre, dapat ang tula nagpapakita ng pagpapahalaga ng pagiging responsable sa kapwa, sa ating pangako, o kaya naman ay pinagkasunduan. Kasi ang mga ito ay nagpapanatili ng mabuting pakipagkaibigan at siyempre nagpapakita sa atin ng pagiging matapat. Okay? So ngayon, gagamitin natin ang pamantayan ng kasanayan. So ang gawa nyo dapat ay, number 1, nagpapakita ng pagpapahalaga ng pagiging responsable sa kapwa. Number 2, nakapagbigay ng maganda at malinaw na mensahe. At number 3, nagpapakita ng pagkamalikhain. Ang tatlong ito ang iyong magiging gabay para makasulat ng isang maayos, maganda, at syempre kapanipaniwalang tula. At ito ay mamarkahan ayon sa mahusay, maayos, at syempre, kailangan ng pagunlad. Handa na po? Maaari mo muli i-pause ang video na ito kung kailangan mo ng karagdagang oras. At syempre, hinihikayat din kita humingi ng tulong sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong kuya, o sa mga kaibigan mo upang makalika ka ng isang tula tungkol sa pagpapakita ng pagpapahalaga at pagiging responsable sa kapwa. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang gawain sa pagkatuto bilang siyam, letter A. Gumawa ng panata ng mag-aaral.
kung matatandaan natin, pag sinabi nating panata, ito yung mga bagay na dapat nating gawin at dapat nating sundin. Okay? So pag sinulat po natin yung ating panata, sinasabi po natin na ito yung ating gagawin at ito yung ating susundin. Okay? So meron na akong ginawang format, nakikita po sa inyong screen at makikita po sa inyong module. Ang gagawin nyo na lamang ay punan ng mga salitang angkop para mabuo natin ang panata ng mag-aaral. Ako si ng baitang patlang, pangkat patlang, ay buong pusong nangangako na patlang na iniatang sa akin ng patlang. Ngayong patlang, puro patlang, di ba? So kailangan nyo siyang punan, di ba? Para mabuo yung diwa. Simula sa araw na ito ay tutupdin ko ang inaasahang gawain gaya ng mga sumusunod. So magsabi tayo ng ilan sa ating mga pinapangako. Then kalakip ng sulat na ito, ang kusang loob na pagsang-ayon tulad ng patlang, upang masiguro kong magagawa ang aking pangako bilang pagsunod sa aking binitiwang salita. At syempre, napakahalaga kung ito ay ating lalagyan ng lagda. Okay? At syempre, para meron tayong witness, katunayan na ating gagawin ito, ine-encourage ko kayo na papirmahan nyo rin ito sa inyong mga magulang. Okay? So handa na po? Kung handa na po, i-post lamang ang video na ito para po magawa mo ang gawain sa pagkatuto bilang 9-letter A. Ayan. Natapos mo na ang gawain sa pagkatuto bilang 9A. So ito na po yung pinakahuli na gawain po natin para po sa araling ito. Okay? Sa iyong sagutang papel, buuin ang mahalagang kaisipan. So nasa sayo yung mga salita na sa tingin mong aangkop, babagay, tutugma para mabuo ang diwa ng ating binuong sanaysay. Okay? Hayaan yung basahin ko ito at habang binabasa ko ito, mag-isip tayo ng mga salita na pwede natin ilagay, iugnay para mabuo natin ang sanaysay. Sa bawat pangako na binibitiwan ay may katumbas palagi itong patlang. Ano kaya sa tingin niyo? Maliit man o malaki ang iyong pangako, hindi ito dapat patlang. Ano kaya ito? Ika nga ng matatanda, huwag mong yakapin ang puno kung alam mong hindi mag-aabot ang iyong mga kamay. Ganon din ang pagbibitiw ng pangako. Huwag kang mangangako kung hindi mo naman ito kayang patlang. Kung maiwasan na mapahiya or upang maiwasan na mapahiya ang matawag na irresponsable, ay matuto kang humingi ng paumanhin. Magpaliwanag kung bakit di mo matutupad o natupad ang iyong pangakong binitiwan. Sa pamamagitan nito, mapapanatili mo pa rin ang magandang patlang sa mga taong iyong napangakuan. Dahil dito, hindi masisira ang patlang ng kapwa sa iyo. Ayan. So, sana ay nakatulong ang aking pagbabasa para magkaroon ka ng mga ideya ng mga salitang ilalagay mo para mabuo ang sanaysay na ito. Okay? So, tandaan lamang natin na gamitin natin ang ating mga nakalipas na mga natutunan nang sa ganon, mabuo natin o malagyan natin ang narapat na kaisipan ang sumusunod na sanaysay. Okay? So, kung kailangan mo uli ng karagdagang oras, maaari mong i-pause ang video na ito para iyong masagutan. Binabati ko kayo, natapos na natin ang ikatlong linggo ng ating pag-aaral. Ika-4 na linggo ng ating pag-aaral. Maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita dito sa edukasyon sa pagpapakatao 6. Muli, ako po si Ginoong Erlan D. Monson, ang inyong kasama na maglalakbay at tutuklas ng mga bagong kaalaman sa edukasyon sa pagpapakatao 6. Paalam!